Hello, no. So ngayon, no, dito sa ating mundo, no, alam naman natin, no, na ang mundong ito talaga ay napupuno na talaga ng kasamaan, no. May mga tao na patuloy na lumalaban sa ating Panginoon. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Lahat tayo dito sa ating mundo, lahat tayo dito nandito sa ating mundo, including mga anghel, lahat, no, ng mga creation ng ating Panginoon. Para lang tayong mga tao na nasa ibabaw ng lamisa. No, lahat ng bagay nakikita niya. Kaya nga doon sa sinasabi niya, no, na makapagsabi ba ang isang palayok sa kanyang creator na bakit mo ako ginawa ng ganito? Ang creator ay makagawa ng kahit anong purma na kanyang gagawin o gusto na kanyang gawin. At pwede niya rin itong wasakin kung gusto niyang wasakin. Ang Panginoon, siya ang simula at ang katapusan, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero tignan mo ang mga tao, kung paano nila lapastangin ng Panginoon. Yung iba, baga harap-harapan talaga, no, na gumagawa ng kasamaan at hindi naniniwala sa ating Panginoon. Kaya yung iba naman, hindi pinalad na mamatay. Kaya huwag tayong sumubok, no? Huwag nating subukan na para bang malakas tayo kaysa sa ating Panginoon. Tao lamang tayo at gawa sa lupa. Lahat tayo dito sa mundong ito, darating ang panahon, lahat ng mga creation ng ating Panginoon, lahat ng dila mag-confess at magsasabi ng ating Panginoong Hesukristo ay ang Panginoon, at ang lahat ng tuhod luluhod. Kaya para saan yung pagkamatigas ng ating ulo? Lalaban ba tayo sa Kanya? Malakas ba tayo sa Kanya? Huwag nating subukan yan, no? Especially sa ating mga tao. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng opportunity, no, to live again with Him in His kingdom. Doon sa Kanyang kaharian, nakahanda ang lahat para sa Kanyang mga tao. Doon sa Kanyang kaharian, lahat, including angels, lahat naghahanda sa pagdating ng Kanyang mga church. Pero ang problema, ang tao hindi handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya may mga corona, crown of life, na itong corona na ito ay para sa kanya, pero yung isang tao nagbabackslide, kaya naibigay ito doon sa iba na sana para sa kanya. Kasi nga marami sa ating mga Kristiyano, no, na namumuhay, no, sa ating Panginoon, namumuhay sa kalooban ng ating Panginoon, sa salita ng ating Panginoon, pero biglang dumating yung mga pagsubok, kahirapan, kabiguan, ang desire, kagustuhan na maabot ang mga pangarap, at dahil dito ang tao lumayo sa Panginoon, napapalayo sila dahil nga sa kabiguan na natatamo, na para bang hindi nila kayang tanggapin yung kabiguan at gusto nilang magtagumpay dito sa mundong ito, na abutin ang kanilang mga pangarap. Dahil sa kagustuhan na maabot ang kanilang mga pangarap, sila ay napapalayo sa ating Panginoon. Lagi nating tatandaan, sinasabi ng ating Panginoon dito, na ang tao magbubuhay hindi sa pagkain lamang, kundi sa mga salita ng ating Panginoon. At lagi rin nating tatandaan na ang sukatan ng buhay ay wala sa kayamanan dito sa mundong ito. Kahit gaano pa kayaman ang isang tao, kahit pa maangkin mo ang buong mundo, wala. Every time na susuway tayo sa ating Panginoon, lumalaban na tayo sa Kanya. Kasi sa ganitong paraan, hindi natin pinapansin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus, kung saan
Ang kanyang dugo ang siyang naglilinis sa bawat tao upang ang tao magkaroon ng kapatawaran. Magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at mabigyan tayo ng daan patungo sa ating Diyos na Ama. At ang lahat ng para sa mga taong naglilingkod sa Diyos, inihanda na niya doon sa kanyang kaharian upang sa kanilang pagbalik, pagdating sa kaharian ng Panginoon, matatanggap na ng tao ang mga pinapangako ng ating Panginoon. Pero ang pagkakamali natin, lumalaban tayo sa Kanya. Maganda ang ino-offer at ibibigay ng ating Panginoon sa atin, pero hindi natin ito nagustuhan. Lumaban tayo sa Kanya, nagagalit tayo sa Kanya, naiinis tayo sa Kanya. Yung iba, yung mga salita ng Panginoon para bang masakit para sa kanila. Yung iba naman, naiinis sila every time na marinig ang pangalan ng Diyos. Bakit nila ginagawa ito? Because of Satan na naghahari sa kanilang puso. Ang demonyo ang naghahari sa kanilang puso. Itong demonyo naghahari sa kanilang puso, ito yung pumipigil sa kanila na bumalik sa ating Panginoon. Gusto nilang bumalik pero matindi ang hatak ng ang demonyo sa kanila, ng kaaway sa kanila. Ang kapangyarihan na gumapo sa kanila, pinapatigas ang kanilang mga puso at umiiwas na marinig ang salita ng Panginoon na sana magpapabago sa kanila. Instead na gusto nilang i-receive ito, i-receive sana nila, pero dahil nga ang demonyo naghari sa kanilang puso, pilit na humahawak at hindi bumibitaw. At dahil dyan, pinatigas niya ang kanyang puso, ang puso ng tao. At pinalitan niya ito ng galit at puot. Kaya ang tao nagiging masama at hindi na niya kayang i-receive o tanggapin ang salita ng Diyos na sana yung salita na yun ay isang pagtawag sa Kanya na bumalik na tayo sa ating Creator. Bakit kayo susunod at lalapit sa kaaway? Sino ba yan? Ang demonyo, yun yung sumisira sa tao. Sila yung sumusuway sa Diyos. Bakit doon kayo susunod? Sumuwayan sila at marami pa mga anghel na kanyang nadala at nagiging mga demonyo. Si Satanas. Nagtawag ng mga tao si Satanas upang magiging kanyang mga tao. Bakit ka sasama sa kanya? Walang magandang maidudulot ang pagsunod sa kanya. Walang maganda o walang kagandahan na matatamo mo sa kanya, kundi kaparusahan ang matatamo mo mula sa Diyos, kasi hindi mo tinanggap ang Panginoon as your personal Savior, na pagdating ng araw ililigtas ka ng Diyos sa kapahamakan, sa kaparusahan na hindi dapat para sa tao. Pero doon bumabagsak ang tao dahil nga sa kawalan ng pagsisisi at patuloy na paggawa ng kasamaan dito sa mundo. Imulat natin ang ating mga mata dahil ang kaloob ng ating Panginoon sa bawat isa na tumatanggap sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, sumusunod sa Kanya at namumuhay sa Kanyang kalooban ay napakaganda doon sa Kanyang kaharian. Pagdating ng araw, hindi mo napapangarapin na bumalik dito sa mundong ito kung ang mga pangako ng Panginoon ay matatanggap mo pagdating ng araw, kung ikaw ay or tayo ay namumuhay sa Kanyang kalooban, Kanyang salita, Kanyang kautusan. Kasi dito sa mundong ito, kadiliman ito. Tayong lahat dito sa mundong ito, dumadaan lang tayo. Naglalakad lang tayo. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa sunset. From life, firstborn, to final death.
Yan ang kahulugan ng buhay natin dito sa mundong ito. Sa sunset, yan yung araw na darating na tayo doon sa ating patutunguhan. Ang araw ng ating kamatayan dito sa mundong ito. Maiiwan itong lupang katawan na ito at mabubulok at babalik sa lupa o mabubulok or kakainin ng mga uod dito sa mundong ito. Mawawala, maglalaho. Pero ang kaluluwa na nandito sa puso ng tao, babalik doon sa ating Panginoon. Kasi sa panahon na ginawa ng Diyos ang tao, galing sa lupa, hinipan niya yung ilong ng tao at magkaroon ng buhay. Yung buhay na yun, yung espiritu na nagbibigay buhay sa katawan na ito upang mabuhay ang isang tao. At yun ay babalik sa Diyos pagdating ng araw. At haharap sa paghuhukom. The judgment, the final judgment. Yan ang mangyayari natin dito sa mundong ito. Kaya bakit tayo susuway? Every time na sumusuway tayo sa Kanya, lumalaban tayo sa Kanya. Huwag natin gagawin yan. Kahangalan ang tao or kahit sinong creation na gumagawa niya, nalalaban sa kanyang creator. Walang kakwinta-kwinta yan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless you.